Welcome back mga kanatik. Ayan, so for today, i-discuss lang natin kung ano nga ba ang nadagdag or ano nga bang difference ng T-Max S Pro sa ating T-Max. Alright, ayan. So ito yung ating dalawang unit. And then, i-compare lang natin kung ano nga bang difference nilang dalawa. Pero bago yan, intro muna tayo. Alright, so ano nga ba ang mga nadagdag or ano nga bang wala ang T-Max S na meron sa T-Max S Pro? Yan. So unang-una dito sa appearance is sa ilalim, pares pa rin silang Android ang connection. And then yung charging port nila is pares pa rin na Android with cover. Plain yung pinakataas. And then plain the rest of the part. Dito naman sa likod is pares lang sila ng mounting. So pares lang sila ng clip, ng lock. Ayan. So pares lang sila, no? Then dito naman sa harap, yan. Dito may makikita tayong mga changes na bago, no? So dito pa lang sa label, naka-indicate na dito yung T-Max S and then yung T-Max S Pro. Yan. And then yung pinakaharapan naman, actually parang kulay lang naman yung nabago dito. Ito is glossy na siya, no? And then ito naman is matte yung kulay niya. And then nagkaroon lang ng parang design yung pinaka T-Max S Pro dito, no? Pero wala naman siyang connect. Not unlike dun sa T-Max S is napaka-plain lang niya. Parehas lang sila ng multifunction button, ng jog wheel, and then ng power button. Yan. So yun lang naman yung mga ilang difference sila in terms ng appearance. And then proceed naman tayo dun sa kanya-kanyang specification ng bawat unit. Alright, so dito naman tayo sa detailed specification nila. So hindi ko nalalahatin, ito lang yung mga dapat nating malaman. Then unahin na natin yung mga common na parehas na meron itong unit na to. So number 1 dyan is pwede silang connect ng intercom sa intercom up to 6 people or 6 rider. Yan. And then meron din itong solo Bluetooth music. So pwede tayong makinig ng ating paboritong music sa ating paboritong app ng solo. And then meron din itong built-in FM radio. And then IP65 waterproof level. Yan, so ito is waterproof. And then meron din itong dust protection. Then meron din itong noise reduction technology. Yan yung mga ilan sa mga dapat nating malaman na meron itong dalawang unit na to. So dako naman tayo dito sa pagkakaiba nila. So number 1 dyan sa Bluetooth. Sa T-Max S Pro, meron siyang 5.0, habang sa T-Max S naman is 4.1. Then sa max intercom range or yung distance na pinakamalayo na pwedeng ma-reach ng dalawang intercom, kung T-Max S Pro, 1,500 meters or 1.5 kilometer. Dito naman sa T-Max S is 1,000 meter or 1 kilometer. So itong mga susunod na sasabihin ko is lahat ito is patungkol na lang kay T-Max S Pro na wala kay T-Max S. So number 1 dyan is music sharing. Actually ito talaga yung number 1 na nagustuhan ko, no, sa T-Max X Pro. So kung dalawang T-Max S Pro ang gamit mo, pwede kang mag-music sharing. Pero kung T-Max S Pro then isang T-Max S is not applicable po. Meron din itong voice assistant, usable while charging. Actually, kahit ito usable while charging, napakakunat ng battery ng T-Max S Pro not compared dito sa T-Max S. Actually, parehas lang naman silang specification ng battery pero low consumption lang talaga itong si T-Max S Pro. And then last dyan is universal pairing. So, pwede natin i-connect itong Pridcom T-Max S Pro sa ibang brand. So, napaka-flexible nitong ating T-Max S Pro, no? Napakadami niyang pwedeng gawin na hindi pwedeng magawa ng isang T-Max S. So yun lang naman ang mga ilang dapat na malaman natin in terms ng detail specification nitong dalawang unit. Then isisingit ko na lang din itong baka sakaling may magtanong lang sa comment section
kung ano nga bang pinagkaiba nitong T-Max S dito sa T-Max E, which is itong kulay orange. Actually, sa specs or details, halos parehong-pareho lang naman sila. Pero meron lang silang pinagkaibang isa, no, which is yung T-Max S is pwedeng gamitin or pwedeng gamitan ng Pridcon L3 remote control, habang itong T-Max E is hindi siya pwedeng gamitan ito. So, yun lang naman yung difference silang dalawa. Alright? So, dito, papakita ko sa inyo yung talagang hindi siya po pwedeng music sharing, no? Yan. So, dito gagamit lang tayo ng earbuds natin. Ilalagay lang natin ito para madinig lang natin yung mga voice command or yung voice prompt. Yan. Then, sabit ko lang siya sa tenga ko para madinig ko, no? Alright? Yan. Then, para sa pairing, kailangan lang natin i-long press itong power button hanggang madinig natin yung voice prompt na pairing or hanggang mag-blink ng red yung power button. Welcome to Springtime Project. Battery full. Pairing. And then, ibig sabihin yan, ready for pairing na yung ating T-Max intercom. And then, para mag-pair naman, pindutin ng alinman sa isa ng once ang power button. Intercom connecting. And then, pag nag-stop na yung blinking ng red, madidinig nyo na yung voice prompt na connected na to. Yan. So, connected na yan. Once na nagbiblink na lang siya ng paisa-isa ng kulay blue. And then, para ma-pair naman natin siya sa ating cellphone, so, kailangan lang natin gawin is i-disconnect yung intercom ng dalawang unit. So, para magawa natin yan, i-press lang natin ng one time yung power button ng isang unit na gagamitin natin para sa pag-connect sa cellphone. Yan. And then, make sure na dapat yung intercom na i-connect nyo is dapat may history na siya doon sa phone na pag-connectan natin, no? Right? So, once na connected na tayo sa ating cellphone, all we need to do is play lang yung music na or punta lang tayo dun sa app na gusto natin and then i-play na natin yung music. And then, para ma-turn on naman yung music sharing, all we need to do is press twice lang yung power button and then mako-connect na tayo dun sa dalawang intercom. Yun nga lang, sad to say, T-Max and T-Max S Pro is cannot be connected in terms of music sharing. Alright? Bali, ang mangyayari lang yan is ipi-play mo, then magpo-pause, play, pause, play, pause. Ganun lang siya, hindi siya talaga magpi-play hanggang sa mag-disconnect na lang yung isang unit dun sa isang unit pa ng ating intercom. And then, tsaka pa lang siya magpi-play na lang dun sa isang unit na connected dun sa ating cellphone. Alright, so hanggang dito na lang mga kanatik. Hopefully kahit papano is nakatulong itong video vlog natin for today. So siguro sa mga susunod na video, susubukan pa natin na i-explain yung mga kakayanan ng ating T-Max S Pro bilang isang intercom. Alright, so you know the drill. Please like, share, and subscribe. And don't forget to hit the notification bell para lagi kayo updated sa mga videos na i-upload pa natin. Once again, ako ang inyong lingkod, Click Natik, signing off.